Okay, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny the Bagger uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, eto hong laban bawi modus. Yan. Ah, ah. Sabi ho ni Ombudsman kasi, dyan sa laban bawi modus na to, ah, pwede raw hong makasuhan ng plunder. Etong mga bumaliktad, aba, nakakatakot palang bumaliktad. Nakakatakot palang bawiin ang testimonya. Nakakatakot palang itama ang pagkakamali. Teka, credible pa ba kayo? O credible ba talaga kayo? Di ba? Oh. Ba't ko po tinawag ng laban bawi modus yan? Tangina, may kumikita ho dyan sa hina ng batas natin. Sa totoo lang. Oh, i-explain ko sa inyo mamaya. Para magets ninyo bakit mo nasabi ni Boying na pwedeng ma-plunder, no? At sabi ko nga ay laban bawi ang modus. Ah. Sabi niya, ito raw pong apat na maleta boys, yung sa bodegeros, di ba? Kasi si Gutesa iba yan eh. Special yan eh. Yan yung subok na tanim testigo ni Marcoleta. Oh, na kung saan ay kabadong-kabado siyang malaman kung saang opisina ito sumuot pagdating. Oh, no choice siya kundi aminin niya rin. At may ebidensya, di ba? Nag-ano nga siya. ah, trabaho pa daw ba ng senador na maghanap ng CCTV footage? Sabi naman ni Ping Lacson, naghanap lang ako ng CCTV footage, baka mamaya yung nakausap nito ni Gutesa ay kakilala ko. So pwede nating matanong tungkol sa whereabouts niya. Nakita, ang pumikap, tao niya, di ba? Yung nilabas recently ng bilyonaryo na video, doon sa Senate. Ay nako. Alright, so sabi rito, apat daw ho yung mga yan pwedeng, alam niyo ho kasi kung bakit ho sila po pwedeng masampahan ng kasong plunder. Hindi ho ba si Mike Defensor, Marcoleta, sila ho ay nakasuhan ng plunder? Diba? Ang sabi ng iba, bakit naman plunder? Wala namang government money. Apparently po, no, sa mga nakarang discussion natin at ng ibang mga legal luminaries, lumilitaw po na ang kasong plunder hindi po kailangan perang public money lang. Dahil ang pinarurusahan po ng plunder, ah, yung pagkakamahal ng kayamanan sa illegal na pamamaraan or ill-gotten wealth na tinatawag. Unexplained wealth. Yun, bakit po? Para hindi po mamihasa ang mga Pilipino. Putragis, kaya nga meron tayong batas tungkol po diyan sa anti-money laundering. 'Di ba? At meron tayong AMLAC para masiguro 'yan. 'Di ba? Maipatupad 'yan na walang laundering na nangyayari. Walang illegal na pagkakamal ng pera. Oo. So ngayon, dito sa plunder law natin, no, kapag merong sistema, tapos yung may mga sabwatan, not necessarily mag-anak, 'di ba? Merong mga sabwatan, pribadong tao, taong publiko, basta may sabwatan. Tapos ang halagang sumatotal na halaga ng pera ay 50 million pesos. Ngayon, ang sabi nung ibang mga yung 14, sabi nila, ino-offeran daw ho sila. Meron daw inoferan ng 10 milyon. Nung hindi mapa-oo, tumaas ang offer sa 25 million pesos. Naksam po siya. At kung yan ho ay mapapatunayan na talagang sila ho, etong apat na to ay nabayaran, nakita sa paper trail, talagang pumaldo, pasok ho sa mga ito sa plunder. Oh. So useless, no? Useless yung kanilang pag-atras. 'Di ba? Pero alam niyo ho, meron ho kasing tayong dapat pang gawin dito, yung batas talaga dapat eh. Sabi nga ni Matibag, yun daw recantation ng apat. 'Di ba? Nung pa naman sinasabi nila sa tingin nila talagang fabricated yung mga aligasyon. Tama naman, si Boying lang naniniwala diyan eh. 'Di ba si Boying lang, si Ombudsman, na credible daw yung unang sinabi ng mga to. Walang iya. Tapos yung pagbawi, hindi na credible. 'Di ba? So ang pagiging credible po, ang credibility, depende po sa tao na nakaka-appreciate. 'Di ba? Ganun naman eh.
Sabi ni former Speaker Martin, so ilan daw huron sa 25x security aids ni Saldico hinikayat ni Baligod na sumama sa 18 bodyguards. Patay kayo ngayon. Oh, hindi ba nadagdagan pa nga yan yung 18? Nadagdagan ng isa? Di ba sabi nila may dagdag pa yon na yung ilang bilang yon pa dadami? Oh. Alam niyo sina Baligod dapat ito makasuhan din ito eh. No, sila Mike Defensor. Sinasabi ni Ping Lacson sa subordination, ba? Pero alam niyo ho kasi, ito lang muna pag-usapan natin. Napansin ko ho kasi rin, napansin din ni Ping Lacson, no, maging ni Robin Padilla, na yung mga witness na humaharap diyan, karamihan daw po diyan ay peke, no, fake witnesses. Kumbaga, tanim testigo. Alam niyo ho pagka ganon, wala hong mangyayaring maganda sa investigasyon. Magkakaleche-leche lang, magkakawindang-windang lang pagka ganyan. 'Di ba? So, tingnan niyo sa kaso ni De Lima. Oh, ayan ang sabi, another witness denies link with De Lima, recants claims. 'Di ba? Ito pa, seven more witnesses recant in De Lima case, seven more act convicts, 'di ba? Who serve as witnesses, 'di ba? Sabi ni paanong plunder? Hindi nga sila binayaran. Oh, Boying si Buday ang kasuhan ng plunder. Wag mong, ano yan? Olivia, ang plunder ni Buday Dustay. Hindi, ganito. Ano ba sabi ko nga, kapag napatunayan na etong mga bodyguards na bumaliktad ay binayaran. Because the allegation is this. Ah, ang sabi, si Martin Romualdez daw ang nasa likod. Ito daw yung nagbayad sa kanila. Ngayon, kapag kayang apat na yan yung binayad sa kanila ay napatunayang totoo, no? Tumanggap sila ng bayad para bumaliktad, no? So ang mangyayari ngayon dito, pag ito ay pasok sa 50 milyones, plunder po talaga ang kahahantungan nila. 'Di ba? Dahil unang-una, ah, yung ganyang bayad o suhol, bawal po yan. Oh. Tapos, isang malaking iskandalo ang ginawa nila. Hit and run. Nanira, di ba? Oh, nanira sila nung may ma-offer na pera sa kanila, di ba? So, kumita doon sa grupo ni Baligod. Hindi naman totoong nagpapakabayani yung mga yan. Kaya nga nawala sa serbisyo yung mga yan eh. Di ba? Tapos nagtrabaho kay Saldico na alam naman nila na yung mga perang dinideliver nila ay mga ninakaw lang din naman ni Saldico. Kasi kung malinis po yan mga kabayan, hindi ho ilalagay sa maleta yan. Naniniwala ako, totoo may mga deliveries, sabi nga ni Sara. Pag bago pa lang sila maupo ni BBM sa pwesto, matagal nang usap-usapan yan. Matagal na nilang alam yung delivery ng mga kwarta na nasa maleta. Di ba? Na mga nasa suitcases, sabi niya. Di totoo. Oh. Kung yan po ay legit na pera, napakadali hong ibang transfer yan. Ano naman ngayon kung matrigger ang AMLAC, let's say 1 million, 400,000 lang, matitrigger na si AMLAC. So 1 million, di mag-iimbestiga si AMLAC. Diba? Makikita nila yung paper trail o yung money trail. Di walang problema. Diba? So dahil nga po yan ay illegal, kaya minamali-maleta nila, hindi dumadaan sa bangko yan. Paisahang withdrawals yan. Tapos nakatago sa isang vault, di ba? Ganun ang gawain nila dyan. Tapos sila yung nagde-deliver. Hindi nagpapakabayani yung mga yan. Nagtrabaho sila para kumita ng pera. Ganun lang yun. Nawala na si Saldico, wala na magpapasahod sa kanila. Naturalmente, kung saan ang kalampag ng pera, ang kalansing at kaway, doon sila. Ngayon, ibinuking nila. Diba? Ang galing, no? Kumita kinabaligod, kumita pa rin dito kung totoong binayaran sila ni Martin Romualdez. Kasi parang ang hirap naman paniwalaan na dahil gusto lamang nilang manahimik, tarantaduhan tuloy ang kaso.
May mga batas tayo na maisasampa yung may mga batas na magtutuloy ng kaso sa kanila. Lalo na yung ganyang pagbaliktad nila. May kaakibat po ang paglabag sa batas. Perjury nga yan eh. Oh, di ba? Ito, sinasabi ni Ping Lacson kay Gutesa. Orly Gutesa's recantation should not end there. RA 11594 which we passed on October 2021 has increased. Ba't po sila nagpasa ng 2021? Nakita ho kasi nila sa kaso ni De Lima. Halatang halata yung mga planted na mga witnesses para lamang maperwisyo si De Lima. Not necessarily na makonvict si De Lima. Wala silang pakialam doon. Ang purpose lang nila makapagsimula ng trial para makakuha ng arrest warrant at mapakulong si De Lima. At dahil sa bagal ng galaw ng mga judges natin, 'di ba, ng mga justices, nako po. Matagal makukulong yung tao. Ayun, malas ang ali. Inabot si Manay Leila de Lima ng 7 taon halos sa kulungan. Oh. So ngayon, ang sabi rito ni Lacson, noong 2021 nagpasa sila ng batas na kung saan po ang penalty po ay itinaas sa prison mayor. Ang prison mayor, ito ho ay merong tinatawag hong prescriptive period. Ang prescriptive period, ito yung panahon na um, limit kung hanggang kailan ka maaaring magsampa ng kaso. And you know what? 15 years po mga kabayan. So titingnan nyo lang, anong petsa inere yung latest na atake nila kay Martin Romualdez? So 15 years ang bibilangin, pwede pang magsampa ng kaso. Gets? So ano ba, ilang taon ba yung pagkakakulong niyan? Eto po, sabi rito, a person who induces or produces another to commit perjury. Yung nag-udyok, nag-invite, yung mga nagtulong-tulong para yung tao ay tumindig sa kasinungalingan. Nako, eto ho yung parusa doon. Sa perjury po or false testimony, mga kabayan, may imprisonment po ito sa kanila. 6 years and 1 day up to 8 years. Okay? Now, ang maximum naman po nito ay from 8 years and 1 day up to 10 years. Ngayon kung public officers po, naku yari ka Marcoleta. Ang sabi rito, makukulong daw po siya, sabi niya. Imprisonment is imposed in its maximum. So 10 years. 10 years po yan. Tapos may penalty po na 1 million pesos plus perpetual disqualification. Absolute disqualification from holding any elective or appointive government position. Yun ang kapalit. Diba? Kaya nga sinasabi ko ho na itong modus na to, negosyo ito, may kumikita dito. Kasi tignan nyo ha, ito hong mga nag-atrasa na ito, no, kasuhan man po sila, tuluyan man po sila ng kaso ng pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Mga kabayan, sa tingin niyo ho kaya, kunwari lang ha, tumanggap sila ng, magkano nga yung offer doon kila Saldico? Ay kila Mike Defensor, 5 milyon ano? Sabi nung una 5. Sabi natin 5. Aligasyon naman ngayon dito kay Martin Romualdez. Sabihin na lang natin 10 o 15 o 20 na, 20 milyones. Kunwari lang, 'di ba? Pero kung totoo 'yun, Diyos ko, paglabas po nila galing kulungan, paldo pa rin po sila. Masaya sa paglabas itong mga 'to. 'Di ba? Isipin mo makakasuhan lang kayo 8 years. Ganyan lang yung aabutin ninyo, 'di ba? Napakahina. Pero kung ang ikakaso sa kanila at umabot ang sumatotal ng pera ng 50 milyones, patay tong mga to. Plunder at life sentence, non-bailable pa. 'Di ba? So dapat po, pabigatin po natin. Tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson
na dapat ito po, 'tong, negosyong laban bawi na 'to para matigil, pabigatin, magkaroon ng mabigat na parusa. Yung nag-udyok, yung nag-recruit, basta't yung mga sangkot sa gano'ng parte, ah, bigyan po sila ng para sa akin life sentence ang parusa sa kanila. Tapos yung accessory penalty, 'di ba? Kamkamin yung mga ari-arian. Tangina, tignan ko lang o hindi maghunos dili yang mga 'yan. Tapos 'tong mga actors, 'tong mga na-recruit nila, oh, yung mga yung mga na-recruit po nila mga kabayan, 'no? Gaya nila Gutesa, 'yan pong mga 'yan ay sampahan po ng kaso na ang parusa itaas po nila dapat sa 20 anyos, 'di ba? So from 20 years na minimum, tapos ang, maximum po nito 30 years. Naku, ang ganda nun. Oh. Alam niyo kung bakit po gano'n sinasabi ko? Ba't ako sang-ayon na maging mahigpit? Ha? Kasi tignan niyo yung investigasyon ginagago ng mga hayop na 'to, eh. Ginagago nila. Yung kanilang pamumulitika isisingit nila. Example, nung, Blue Ribbon Committee hearing nila Lacson no'n, ang ganda, 'di ba? Nalalaman natin mga taga-DPWH, kumakanta sila, nagbubulgaran, 'di ba? Nagkakaalaman ng mga katarantaduhan with paper trail, 'di ba? Yung pera kanino dinala, malinaw ang detalye, 'di ba? Madaling magsampa ng kaso. Sumingit ngayon itong sina Marcoleta, siningitan ng Gutesa. Oh. Tapos ang nangyari kalaunan, 'di ba, pati yung Marines nila nag-atrasan yung apat. Si Gutesa umatras. Tapos si Martin Romualdez sinampahan ng kaso. Paano kung si Martin Romualdez sa bisa ng kwento nila, 'di ba, ay inaresto, nakulong, 'di ba? Pinatulog na ng sabihin natin ng 1, 2 buwan sa kulungan. Tapos saka atras si Gutesa sabihin niya, joke lang po 'yun. 'Di ba? Na-pressure lang ako, eh. Ang ganda kasi ng sinabi sa akin, eh. Palayain niyo na 'yan, joke wala naman 'yun, eh. 'Di ba? Ang pangit po pagka gano'n, dapat mabigat ang parusa. 'Di ba? Dapat ang parusa diyan ay from 20 as a minimum up to 30 years maximum. Dapat gano'n, sa tingin ko lang. Eto namang mga nagpapagamit, 'di ba? Patawan din sila ng mabigat na parusa. Hindi puwedeng yung ganyan-ganyan lang. 'Di ba? Kasi nga paglabas nila isipin mo, nakakuha ka ng 25 milyones, 30 milyones. Tapos wala namang ang trabaho niyo ganyan lang previously, mag-bodyguard, mag-deliver, 'di ba? Hindi niyo kikitain 'yan. Oh, sa loob ng 8 o 10 taon, 'di ba? Hindi mababago ang kabuhayan ng inyong, pamilya, ng inyong mga anak, 'di mapag-aaral. Oh, kung ang gawin po ng gobyerno natin, ng mga mambabatas natin, bigatan ng parusa, tapos yung pera na kanilang nakuha, yung binayad sa kanila, kabigin ng gobyerno. 'Di ba? Samsamin, ikumpiska, confiscation 'yan. Kapag nagamit na po nila, nagastos na nila, they have to reimburse. Ano ang kapalit? Property. Sabi ko sa inyo mga kabayan, sa bigat pa lang ng parusa, mag-iisip at mag-iisip na. Mag-iisip at mag-iisip na yung mga gusto na magpagamit yung mga nasisilaw. 'Di ba? Dapat life sentence, sabi ni Epifania Paclibar. Paclibar, 'di ba? Dapat gano'n. Hindi puwedeng tignan niyo oh, 2001 walang kadala-dala, kumikita 'to malamang. Hindi niya gagawin 'yan kung hindi siya kumikita diyan. Tingnan niyo 2001 meron siyang fake witness. Ador Mawanay, 'di ba, laban kay Ping Lacson. Oh. Tapos si Mike Defensor na naman nitong 2025 meron naman po siyang Gutesa. Kaya tuloy si Ping Lacson nung makarinig na itong Gutesa story, naku, natatawa-tawa na lang. Alam niya na kasi yung takbo, alam niya na kung kanino galing nung binanggit nito ni Marcoleta na, pinakiusap lang sa akin to ng aking kaibigan.
Ang kaibigan niya si Defensor, pinakiusap daw, "Mapakinggan niyo naman," kasi 'di ba sabi niya nun, meron siyang sasabihin na baka makakatulong sa investigasyon. Nak ng tutsa. Coach naman pala ni Marcoleta, hindi niya kabisado yung testimonya niya, 'di ba? Binabasa lang, 'yun ang problema, eh. Pati yung nilabas din nila ng Blue Ribbon Committee, yung dalawang bibe, yung dalawang babaeng naka-face mask, na tungkol doon sa sinasabi na si Martin Romualdez ay bumili ng mansyon, sa Forbes Park. Idinaan yung pagbili kay Curly Discaya. Sabi ni Curly Discaya, mukhang hindi po na-brief, never pa akong nakakuha ng kontrata diyan. Nakakapasok ako, pero never pa ako nakakuha ng kontrata diyan sa Forbes. Oh, at wala namang ipinabili sa akin. Tapos balot na balot yung mukha, 'di ba? Kaya lang yung staff ng Blue Ribbon, inilagay doon yung pangalan nila sa harapan. 'Di na-identify kung sino-sino yung dalawang yun. 'Di ba parang mga tigil yung mga ganyang katarantaduhan, yung tanim witness, 'di ba? Nilalaro nila yung totoong investigasyon, eh. Paano natin malalaman ang katotohanan? Oh, naglalagay sila ng mga fall guy, makukulong. Pero paglaya pala, tangina, multimillionaire. Oo. Sabi hindi magkanta tuto si Gutesa. Kaya nga eh, nasermonan patuloy ni Marcoleta dun. Sabi, basahin mo lang kasi kung nakasulat. Sabi ni Manay Leila de Lima, criminalize subornation of perjury, yung nag-uudyok. 'Di ba? Patawan niya ng mabigat na parusa. 'Di ba? Kung kakayanin ni life imprisonment or reclusion perpetua. Kung hindi, 30 anyos, minimum 20, tapos. Oh. Tapos yung mga nagpagamit, 20 anyos. Tapos yung pera na ibayad sa kanila, kung kumpiskahin ng gobyerno.